Yun, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome po sa ating YouTube channel na Bata Maynila to It's. Alright, so ngayon po ay live etong House of Representatives mga kababayan. Ito po nasa ating screen. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan po ang nangyayari ngayon. Live po ang Committee on Good Government and Public Accountability na pinangungunahan ni Representative Congressman o Manila Congressman Joel Chua. At kung makita nyo rito, katabi niya si Congressman Benny Abante. At ito po mga nandirito po sa committee ito ay talagang always present itong miyembro po ng Quadcom. Ito po ang miyembro ng Quadcom mga kababayan kapag pinag-usapan po ay para sa tao at gustong ungkatin ang katotohanan, gustong imbestigahan ang mga tiwaling opisyalis ng gobyerno, lagi pong present itong mga miyembro ng Quadcom. Kaya congratulations, napakagaling na itong mga ito. At kulang pa po yan, yung nasa screen natin. Kasi ang pag-usapan po ngayon ay tungkol po dun sa privilege speech na diniliber sa floor noong September 3, 2024. Ang title po ay Asserting the Power of the Purse of Congress. At ang nagsalita po niya ng privilege speech ay si Representative Rolando Valeriano, isa rin pong congressman dyan po sa lungsod ng Maynila. Magagaling po itong mga congressman dito sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. Ayan mga kababayan, si Valeriano, si Benny Abante, Joel Chua. Ayan po ay tumatakbo sa ticket ni Mayor Hani Lacuna. Meron lang pong isa na tumiwalag po sa Asenso Manileño, yung isa pong congressman na ka-district nung isang kumakandidatong mayor, yung dati pong mayor ng Maynila na tumakbong presidente na talo at nangako hindi na sana siya babalik sa politika pero biglang bumalik. So isinama niya yung isang congressman at yung isang congressman na yan ay nagkwento raw dito kina Valeriano kasi mga kasamahan nila dati ang sabi nagsalita din kay Mayor Hani Lacuna, sabi wala siyang choice kundi sumama dito sa tumatakbuling mayor kasi nga baka siraan daw siya. So natakot itong congressman kaya sumanib dun sa isang kandidato. Yung iba, the rest of the congressmen dyan sa Maynila ay nanatiling tapat at kasama ni Mayor Hani Lacuna dyan po sa Asenso Manileño. Actually, natanong nga po si Valeriano sabi, Sir, panoorin niyo po, mayroon po sila kaninang in-live po ng bilyonaryo. Hindi ako nagkakamali, bilyonaryo po ata yung nag-interview kay na Mayor Hani Lacuna. At natanong si Valeriano, bakit hindi ka lumipat? Bakit nanatili kang tapat kay Mayor Hani Lacuna? Sabi niya, dalawa lang naman pagpipilian mo mali at tama. Syempre, doon ka na sa tama. Ayan po yung sabi ni Kong Valeriano. So dahil po sa privilege speech ni Kong Valeriano, yung ang asserting the power of the purse of the Congress, ito po, na-imbestigahan itong mga katiwalian sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong panahon ni Sara Duterte. At ito ay sinabay na rin nata pag-usapan din ngayon ng motu proprio inquiry into the manifestation of Representative Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Nako, isang napakagaling din na representante ng Batangas. Ay, kababayan ko to, mga taga-Bawan mga taga-Bawan Batangas. Magaling po yan si Luistro, so huwag niyong kalilimutan sa darating na 2025 midterm elections. So kasi during the budget hearing ng Department of Education, ay nakitaan doon na nag-fail po na ma-deliver ang mga computer units in good condition
at magamit sana ng mga estudyante. Nangyari, hindi po na-deliver at ang daming issue pagdating sa budget utilization ng Department of Education. So yan po ang iimbestigahan po din dyan sa ginaganap nila ngayon. Actually, live po ito, Committee on Good Government and Public Accountability. Kasabay nito mga kababayan, yung hearing ni Bato. May hearing din si Bato eh. May hearing din si Bato. Ang hearing ni Bato mga kababayan, saan ba yun? Basta may hearing din si Bato eh. Pero hindi pinapansin. Tingnan natin, may hearing si Bato eh. Pakita ko na sa inyo tingnan natin dito sa Senate of the Philippines. Ayan Itong hearing ni Bato, Special Committee on Marawi City Rehabilitation and Victims Compensation. Ngayon pong araw na ito, ang nanonood po 193. Wala pong interesado dito kay Bato de la Rosa eh. Alam naman natin kasi na walang kwenta po ito kapag ito ay nag-chairman ng isang komite. At lahat ng ginagawa nito ay puro pansariling kapakanan. Kaya hindi interesado taong bayan na walang kwenta. Kung tutuusin, maganda sana pag-usapan to panoorin. Pero dahil nga si Bato de la Rosa ang nagpe-preside, wala pong gustong makinig. Wala pong gustong manood. Dito, kasama pa si Robin Padilla. Wala nakikinig sa kanila mga kababayan. Si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, dyan po sa kanilang hearing, dyan po sa Senado. Itong Ayan mga kababayan, huwag natin pakinggan, wala namang wenta. Ayan nagsasalita pala si isa pa tong Tolonges na walang wenta. So wala po nanonood ilan lang po nanonood dito. Naka-live po sila eh. Ilan ba nanonood dito? Check ko nga. 193. 193 po. Ibig sabihin, hindi po interesado ang taong bayan kay Bato de la Rosa. Kaya dito sila nanonood mga kababayan. Nanonood ngayon dito, 5,200. 5,200. Nanonood po dito sa Committee on Good Government and Public Accountability. Dito po inimbestigahan ang mga palpak na paggastos. Paggastos ng Office of the Vice President at maging Department of Education ng panahon ni Sara Duterte. Ayan mga kababayan, pakinggan muna natin. Okay? Pakinggan natin itong opening statement ni Joel Chua mga kababayan. Balikan lang natin Pakinggan natin itong sinasabi ni Joel Chua. Sandali lang Okay. Pakinggan natin, guys. Prinsipyo ng transparency, competitiveness, and participatory. Ngunit pagdating sa confidential funds, binabalanse ang prinsipyo ng transparency sa national security. Kung kaya't kapag confidential funds na ang pinag-uusapan, hindi basta-bastang nalalaman kung saan ito ginagamit at kung kanino dapat bumili. This committee, however, recognizes that confidential funds are necessary to ensure safety and national security. Ngunit dahil ang confidential funds ay natural na palihim kung gamitin, madaling maabuso ang paggamit nito, lalo na kung hindi mahigpit ang patakaran sa paggastos nito. Natural lamang na ang mga pagkakalooban ng confidential funds ay mga ahensyang mapagkakatiwala ang gagamitin ito para sa mga programang pangseguridad ng bansa. Ito ang pakay ng inquiry ng komiting ito. Inaalam natin kung, number 1, saan at paano pwedeng pagsamantalahan ang confidential funds. Number 2, ano ang ahensya ng pamahalaan ba ang karapat-dapat pagkalooban nito? At ang ikatlo, ano ang dapat ilagay sa batas upang maiwasang maabuso ang paggamit nito upang protektahan ang kaban ng bayan mula sa mga abuso? Ganun na lamang ang pagkadismaya marahil ng karamihan sa mga natutuklasan natin dito sa House
Blue Ribbon Committee, nakita natin dito kung paano ginamit at ginastos ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang pondong kompidensyal na ipinagkaloob sa kanila sa mga taong 2022 and 2023. Marahil, pwede nang masabing improper ang gamit sa confidential funds ng mga ahensyang ito. Upang mas mabigyan pa tayo ng linaw, nararapat na masagot ang katanungang ito. Anong nangyari sa pera ng taong bayan? Masasagot lamang ito ng dalawang tao. Una, ang head of agency, which in the case of both the OVP and the DepEd is the Vice President. At ikalawa, ang Special Disbursement Officer, SDO, na sila Ms. Gina Acosta para sa OVP at Mr. Edward Fajarda para sa DepEd. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi nagpapakita sa atin. Pakita po yung slides. Your Honor, the Information Technology Department is having difficulty in flashing it. There you go, Your Honor. Dito po makikita po natin yung dalawang slides na nagpapakita po ng matrix kung paano po ginamit ang 2022 and 2023 OVP and DepEd confidential funds na na-release, in-encash at niliquidate ng Vice President at SDOs. Indicate other signatories to the DVs checks, LRs and ARs and their relationship to the VP. Ang tumitestigo lang sa ating investigasyon ay sina former USEC Gloria Mercado at USEC Annalyn Sevilla mula sa DepEd, ang dating SDO ng DepEd na si Edward Fajarda ay napag-alaman naming lumipat na sa OVP. Hindi maiiwasang magtaka ang iba na bakit OVP at DepEd lang Alright, so nakamute pala ako. Ito guys, ito mga binabanggyang mga pangalan, nabigyan po ng lookout order. Kasi, hindi po. Excuse me po, mga kababayan. sorry. So, yun po yung mga yan, yung mga taong yan, yung mga nabanggit ni Joel Chua, nagtatago na po yan, hindi po nagpapakita. Kaya, yan po sila ay nabigyan po ng lookout order. Ibig sabihin naman to, sila pinapayagan pa rin lumabas ng bansa pero kinakailangan nilang sila i-monitor dahil wala ayaw nila magsalita at malamang utos din yan ng mas nakakataas sa kanila. Kaya malalakas ang loob. Hindi nagpapakita mga kababayan, hindi nagpapaliwanag. Kapag ganyan, isa lang naman ibig sabihin yan. Ibig sabihin, meron talaga kayong tinatago. Ganun lang naman yan ang nakasalang sa usapin ng confidential funds. We have to start somewhere. At dahil nasimulan na natin ito, nakita natin na ang mga kaduda-dudang justification sa gastos para sa safe houses worth 16 million for 11 days at 15 million para sa youth leadership program kung saan pondo naman pala ng Philippine Army ang ginamit. Our inquiry does not end with 15 or 16 million or 73 million. Sa totoo lang, 612.5 million ang kabuuang halaga ng confidential fund ang ibinigay sa OVP and DepEd sa loob ng 2 taon. Dito po makikita po natin ang graph showing disbursement to OVP and DepEd totaling 612.5 million. Nasaan na ngayon ang 612.5 million? Sino ang gumastos nito at para saan ito ginastos? Dahil dinisalaw ng COA ang 73 million confidential funds ng OVP,
ating siniyasat kung bakit ito nangyari, saan napunta, at paano ito ginamit. Ngunit kung susumahin ang lahat ng confidential funds ng OVP at DepEd, ito ay abot sa higit kalahating bilyong piso o 612.5 million. Base sa salaysay ng mga testigo at mga dokumentong nakalap, lumalabas na pawang hindi ka panipaniwala, haka-haka o gawa-gawa lamang ang mga proyekto at programang pinaglaanan at ginastusan ng confidential funds. Kumbaga, bogus, dahil hindi may paliwanag kung saan ito talaga napunta. Sa mga nakaraang 3 pagdinig ay natuklasan natin ang mga sumusunod. Una, para po sa taong 2022, kasama sa 125 million confidential funds ng OVP na ginastos, sa loob lang ng 11 araw, ang 16 million nito ay ginastos para sa upa at maintenance ng 34 safe houses. Sa 16 million na ito, makikitang may isang safe house na ginastusan ng 1 milyon base sa mga acknowledgement receipt para lamang sa 4 na araw. Lumalabas na 250,000 per day ang upa at maintenance nito. Marahil kahit mag-check-in ka pa sa pinakamahal na hotel dito sa bansa ay hindi aabot ng ganitong kalaki ang iyong bill. Para sa taong 2023, the OVP spent confidential funds amounting to 125 million for the first 3 quarters, or a total of 375 million. The OVP spent for safe houses alone 16 million in the first quarter, 16 million in the second quarter, and 5 million in the third quarter. Next slide, please. Dito po makikita po natin emphasizing the amount spent for safe houses in relation to the months it supposedly covered. Talaga bang kinakailangan nila yung mga safe houses na to? Legitimate po ba yung paggastos nila dito? Bakit kaya hindi na sila gumastos para sa safe house sa buong taon ng 2023? Pangalawa, aside from the anomalous and unreasonable amounts paid for the safe houses, for the other expenses po na ginamitan ng confidential fund ay may similar pattern. Hindi reasonable ang halaga at mas malala ay umabot ng 612.5 million ang gastos na suportado lamang ng acknowledgement receipts with only basic details which can be easily fake. Pangatlo, napag-alaman din natin na ang certifications mula sa infantry battalions ng Philippine Army ay ginamit upang palabasing may natanggap na mahigit 15 million ng confidential funds ang Army mula sa DepEd. Subalit, mariing pinabulaanan ito ng mga mismong pumirma sa mga certifications. Hindi rin alam ng ating mga sundalo na ang kanilang certifications ay gagamitin ng DepEd upang suportahan ang paggasta sa kanilang confidential funds. Sana ba talaga ginastos at napunta ang pera kung hindi naman pala ito ginastos para sa Philippine Army? In Audit Observation Memorandum number 2024-015 dated February 1, 2024, first AOM, the COA flagged the report. Payment of rewards to the informers in the amount of 7,509,000 in the first quarter of 2023 and 8,031,000 in the second quarter of 2023 because these expenditures were not supported with required documents. In sum, this amounts to 15,540,000 of public funds. Walang ebidensya kung saan ginastos at walang konkretong pagpapatunay na ito ay pinamigay bilang kantimpala
sa mga taong nakapagbigay ng mahalaga at makatotohanang impormasyon, maprotektahan ang ating mga kabataang estudyante. Alright, so hindi na natin tutuloy mga kababayan na baka mabot tayo hanggang gabi. Matagal po ito. So kung gusto niyo po panoorin yung kabuuan ng hearing, pwede po kayong sumubaybay sa House of Representatives. Pinakita ko lang sa inyo mga kababayan yung nangyayari ngayon. At dito grabe. Dito pa lang sa opening statement ni Joel Chua, talaga naman pong ang daming anomalya dyan po sa Office of the Vice President at maging dyan po sa DepEd. Kaya etong mga kasamahan ni Sara Duterte, nagtatago na po, hindi po nagpapakita. Kaya nga po sabi ng kinakailangan, mabigyan po ng bulletin lookout. Para po hindi po maglaho katulad ni Harry Roque. Na talaga namang pumayat na, hindi na cute si Harry Roque. O dahil po sa patuloy na pagtatago. At matindi ngayon kay Harry Roque, magtatago siya sa batas na kasi hindi lang sa Senado kundi meron na po siyang kaso sa korte. Well, anyway, yun lang po muna mga kababayan. So, itong committee ni Bato de la Rosa mga kababayan ay hindi po pinapanood. Hindi po pinagtsatsagaan ng tao. Wala na po interesado sa kanya. At ang halos sa lahat po ng ating kababayan ay nakatutok dito po sa ginagawa pong hearing dyan po sa Committee on Good Government and Public Accountability na kung saan binubusisi po ang budget o ang paggastos, anomalya sa paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education noong panahon ni Sara Duterte. So ilang muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.